Lahat tayo, hindi tayo exempted, pero protected tayo ni Lord. Unang-una na gusto kong matandaan natin bawat isa sa atin, understand God's promise. May mga needs tayo at merong mga wants. May mga pagkakataon na yung mga hinihiling natin sa Panginoon, minsan, lalo na yung mga anak natin, hindi na nila ma-identify ano yung needs, ano yung wants. Pero nasisigurado ako, hindi pumapayag si Lord na hindi maaabot yung needs natin. Kasi ang sabi, and my God will supply all your needs according to His riches and glory. Tapos sabi din dito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, ang sinasabing idadagdag doon, yung needs. Yung wants, kadalasan yon favor na lang ng Panginoon dahil pwedeng physically, nagtrabaho ka ng todo, nag-aral ka ng maayos, nung college ka, kaya ngayon may mga wants ka. Pero kahit na ibinibigay ng Panginoon yung wants paminsan-minsan, yung needs hindi paminsan-minsan, palagi. Pangalawang dapat nating tandaan, believe that God is the source of our provision. Maraming mga tao sasabihin, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Parang kagabi habang nakaupo ako, sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Promotion indeed comes from you. Maraming mas magaling sa akin. Maraming mas kilala sa akin. Pero purihin ng Panginoon. Maraming qualified sa position nyo ngayon. Hello, naniniwala ako ka ba doon? Maraming mas qualified sa position mo ngayon. Pero bakit ikaw yung nandyan? Naniniwala ako, bunga to ng panalangin mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo. At naniniwala ako, may nakita sa iyo si Lord, nakakaiba, kumpara dun sa mas magaling sa iyo. Number 2 na dapat nating tandaan, believe that God is the source of our provision. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi dahil magaling ka, kaya ka nandyan. Kaya ka nandyan kasi tinulungan ka ni Lord na makarating sa posisyon mo. At yun yung wag nating kalilimutan. Kaya nga sabi nga nung iba, sabi naman sa Bible, pwede naman kahit sa loob lang ng bahay. Pero palagi kong sinasabi sa mga members natin, hindi ka nagsisimba para i-bless ka ni Lord. Kaya ka nagsisimba kasi binless ka ni Lord. Hindi ka nagbibigay sa simbahan para pagpalain ka ni Lord. Kaya sa totoo, kung hindi ka pinagpala ni Lord, hindi ka makakabigay kahit 5. God is the source of our provision. Marahil bawat sa atin, alam ko, bawat sa atin meron tayong kahilingan sa Panginoon na minsan medyo matagal. Minsan, pakiramdam natin, parang hindi nakikinig si Lord. Minsan, sasabihin natin, bakit sila answered prayer na? Ako hanggang ngayon, tagal ko nang pinagpe-pray to Lord. Pangatlo, trust in God's timing. Sa totoo lang, kung hindi ka nag-intay, kung nainip ka, wala ka sa posisyon mo ngayon. Kung hindi ka nagtiyaga, kung hindi mo tiniis yung dati mong boss, hello! Amen. Kasi nag-intay ka. Kasi nagtiyaga ka. Kasi nagpagal ka. Kinakanta to sa lahat ng religions na nananampalataya kay Kristo. Yung, in His time, He make all things beautiful. In His time. Kung pakiramdam mo, meron kang hinihiling sa Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa nakakamtan, alalahanin mo lang, in His time, He will make all things beautiful. In His time. Pang-apat, live in contentment. Kadalasan kaya tayo na-frustrate kasi nakatingin tayo sa pagpapala ng katabi natin. Bakit siya? Ba't ako? Nagiging paniki ka. Para magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, huwag mong tingnan yung kung ano ang meron ang nakapaligid sa iyo. Live in contentment. Huwag kang magkumpara. Pag hindi ka tumigil sa pagkukumpara, palagi kang magkakaroon ng frustration. Less expectation, less frustration. More expectation, more frustration. Panghuli, our role in God's provision. Pag nag-provide si Lord para sa needs, hindi para sa wants. Kaya unahin natin ang needs. Galingan natin yung paghawak ng pera. At palagi nating panampalatayanan para to sa need. Hindi to para sa want.
At yun ang pinakamaganda nating maipapasa sa ating mga anak. Maintindihan nila kung ano yung needs at kung ano yung wants. Pero palagi nating tandaan, Philippians 4:19, "My God shall supply all our needs according to His riches and glory." Ano ba yung mga needs? Hindi lang pera ang needs. Physical needs. Ang Panginoon ang magpoprotekta sa inyo sa kabila ng kabisihan, sa kabila ng maraming stress. Ang Panginoon lang ang totoong pwedeng magprotekta sa inyo. Ang mga vitamins, ang mga supplements, secondary lang yan. Si Lord talaga ang magpoprotect. Physical, material needs. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi wala kang sakit. Spiritual needs. Kung nais mong buong pamilya mo maging para kay Kristo, ikaw mismo yung una. Ikaw mismo yung dapat makitaan. Yung asawa ng iyong mga anak na ina-acknowledge mo na may Diyos, kaya ginagawa nyo ng paraan na ang buong pamilya nyo maging para kay Kristo. Sama-sama, maglilingkod, sasamba, luluwalhatiin ang nag-iisang Panginoon. It's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Zechariah 4:6.